And we're back. Can you hear me okay? I just want to make sure. Malinaw, malabo. Yes, it's good. Okay, let's continue. Sige, check for understanding lang. On a scale of 1 to 10, can you tell me kung sabotable, ay sorry, hindi, naiintindihan niyo ba yung turo ko? On a scale of 1 to 10, yung turo ko. On a scale of 1 to 10. Yung naiintindihan lang muna ha. Sige. May nakita ako merong, you call this, may 7, may 10, may 9, meron ding 2. Sige, subukan nating mas mapadali. Oo. Pero depende din yan sa pick up ah. Oo. Kasi medyo tricky din talaga to na usapan eh. 'Di ba? O yung ganun na case in GHL. Pero, ngek 11, oo. Ikaw ba yan, Coach Jake? Ikaw ba si Boss Jake? Oo, hindi ko alam ah. Pero, oo. Bitaw. Oh, andito pala. Oh, guys, Coach Jake is in the house. Welcome. Ayan, oh. Hindi po. Hindi. If you are, then welcome. Si Coach Jake ba yan? Ibang Boss Jake. Ay, sorry naman. O, sige. Let's continue where we left off. Goods na tayo? Can we continue? Okay. Sabi ko, if you stay hanggang dulo, meron kayong matatanggap na gift. Okay? Yung mga nasa dulo lang. So, kung umaten ka kanina, hindi mo natapos, o di wala kang gift. Pero meron ka pang 5 gift na matatanggap aside dun sa 2 na binigay ko kanina. Oo. Akala ko si Boss Jake eh, no? O, kasi nagtuturo din ng GHL yon. Pero that's okay. Friends naman kami nun eh. Oo. Magaling din naman yon. Let's go to the next one. Ready? O, dun na tayo sa susunod ah. Guys, magkano coach yung kikitain ko dyan? O, di ba? Magkano kikitain ko dyan? Okay. I'll start with this one. Stand alone muna tayo guys ha. Narinig niyo na ba yung term na stand alone? Stand-alone service o stand-alone. Ibig sabihin, a la carte, di ba? Kunwari sa Jollibee, ano bang tawag niyan? Value meal ba? Sa McDo yung value meal, di ba? Kunwari, instead na bumili ka ng value meal, pwede mong order ng separate. Pwedeng burger lang yung orderin mo. Pwedeng price lang separately. Siyempre, individual mo yung babayaran. A la carte, di ba? Guys? Oh, pwede ka mag-offer nito. CRM setup and customization. Pwede mo i-offer yan. Snapshot creation and customization. Ayan. Funnel building. Website. 5 pages. O, di ba? $600 to $1,200. Pwede mong i-offer. Workflow automations. Email, SMS campaigns. Reputation management. Nakikita yung pricing? Bakit? Ang ibig sabihin nito, kunwari lang, expert ka na sa workflow automation or kahit nga lang sa email, SMS, and campaign. Hindi po. Base po to siya sa US market or international market. Ang Pinoy, i-charge mo ng ganyan ng Pinoy. Sige nga, ang mga Pinoy, they can't afford gantong price. Laging tatawad yan. Di ba? Naso-surprise nga ako pag may dumadaan sa akin na 6. Di ba? Pag Pinoy, nilolobol talaga nila. Siyempre, etong price na to, pang international market to. Guys. Make sense? Pero pwede nyo rin tong i-charge sa Pinoy. Bakit? Can afford naman yung client mo. Make sense? Imagine, si client, kumikita lang ng 30,000, ng 50,000 a month sa business niya. Ita-charge mo siya ng funnel building na $700. 35,000 yun. Depende po. It's how you position yourself naman eh. Yun naman lagi ang labanan dito eh. 'Di ba? Kung paano mo pinapakita yung value mo. But you can charge din sa Pinoy ng ganito. Pero typically, pang international market to. Make sense? O hindi ko na i-detalye yan. At least may idea lang kayo, yan yung pwede nyong i-charge. Next, ito yung monthly retainer. Ibig sabihin, buwan-buwan, 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 sumasahod ka.
Yan na price, $500 to $800, 1,000 to 1,500. Kunwari, ito na package mo. Etong 2 to 2,500, pwedeng 2,500 to 4,000. Ang sarap ano? Mura lang yan sa totoo sa ibang bansa. Ikaw lang ang namamahalan kasi Pinoy ka. Pero mura yan sa kanila. Umaattend nga sila ng mga business conference or summit, babayad sila ng $30,000 eh. Are you getting this, guys? Depende sa complexity ng service na ino-offer mo and how you position yourself as an expert. Lagi namang ganun eh. Kung paano mo ino-offer or pinoposisyon yung sarili mo. Don't ask a simple question na nandito na yung sagot sa ano. Andiyan na yung sagot, yung price o yung package, yung klase ng service na pwede mong i-provide sa kanila. Tapos, pwede ka nang ikaw mag-decide. I-consult mo nga rin kay ChatGPT or i-consult mo kay Claude. Consult mo kay Perplexity. It's up to you. Ipag-compare mo yung mga pricing nila. Ang labanan naman dito, guys, find your happy rate. Tama, hindi. Yung magaan sa loob mo, yung bayad. Yung hindi yung tinanggap mo, masama ang loob mo. Angal ka ng angal. Tama ba? Happy rate ang pinag-uusapan dito. Oo. Ikaw ang magdi-decide nun. Pagalingan kung paano mo ipoposisyon yung galing mo, yung service mo. Kasi ako, pag ako nagsalita, makikinig sa akin sila. Kaya kong mag-ano. Per client yan? Yes, guys. Of course. Per client. Iba-ibang business eh. Per client yan. Bakit? Meron ba kayong ganun? Bundle na yung lumang business? Isa ng ano? Hindi di ba? Guys, ano to individual na service per client. Natutuwa lang ako sa tanong na per client ba yan? Kasi per client yan. Di ba? Per client yan. Guys, okay? Next, pwede ring optional monthly add-ons. Kunwari yung rate mo kanina, $800 per month lang. Pero sabi mo, sir, pero pag may gusto kang ipagawa monthly, mag-i-custom yung dashboard, meron kang ipapa-add, kaya natin gawin yan. Okay? Ito yung ano ko, add-ons. Di ba? Or upsell nyo yan. Goods po tayo, mga bossing? Hindi ko na po i-expand yan At least you have an idea. Actually, kaya niyong kunin tong sagot na to kay ChatGPT. Correct. I like it when you mentioned that one, Eileen. Alam niyo sa strategy call, pagalingan tong magtanong. Kailangan mahanap mo lahat ng kulang niya sa business. Sir, matanong ka, meron ka na bang email list? Kagaya na to, I have yung client ko. Meron ka bang email list? Oo, 7,000. How often do you send email? Actually, once a month nga lang yung ganun na case. Kasi pwede mo nang i-offer yung email sequence. Di ba? Yung nurture. Nagne-nurture. Kailangan magaling kang magtanong. Para ma-uncover mo ano pa yung iba niyang needs. Isa-isa, Pag marami kang nilabas na problem, dapat natutuwa ka doon. Bakit? Mas malaking pwede mong i-charge sa kanya. Kasi ang dami mong isosolve na problem sa kanya. Make sense? The more, the merrier. The more problems si client. Okay? Next. Guys, job hiring to Go high level expert. Work from home, 70,000. Pwede na, no? Pinapakita ko lang sa inyo sa Indeed to, job sites. CRM and Marketing Automation Specialist. 275, 300. Okay lang, beginner ka pa naman Magkano ba ang 300 per hour? Times 8 hours. 2,4 yun. 300 times 8 2,4. I-multiply natin ng 22 working days yung 2,4. I-calculate ko lang sorry naman. 2,4 times 22 days. Pwede na, may 52,000 ka. Pwede na to, 300 per hour. Papatusin na, hindi. 52,000. Ayaw mo? Work from home ka naman O, GHL. Di ba? Ano pang hiring? O, eto sa OLJ to. $600 to $800 per month. Ano daw yung gagawin? Follow up with leads using scripts. Schedule appointment, upgrade CRM, send daily reports.
ay ano 'to, magtatawag 'to kasi follow-up, eh, quickly via SMS, email, or phone. Pero kung SMS tsaka email lang, madali lang 'yan, i-automate mo lang 'yan sa GHL. Ang business is automated detailing or service-based business. 600 to 800, 48 hours per week. Sapukin ko 'to, 48 hours. Within 6 days a week 'to. Kasi 40 hours ang ano, eh, mababa 'yan, mababa 'yan. Oo, pinapakita ko lang sa inyo. Pero kung nagsisimula ka pa lang, kumbaga lang, nagbi-build ka pa ng confidence mo, ng reputation mo. Anong sa'yo, papatulan mo ba? Sabi mo, pwede na 'yan, lamang tiyan din 'yan. Depende sa inyo. Okay? Depende po. Kasi lamang tiyan din 'yan, eh, 'di ba? Okay, I'm just giving you an idea. Next, kung kanina siya, yung eto na yung automotive detailing business, papakitaan ko kaagad siya ng game plan. Online booking, lead capture, lead nurture, ganto ganyan, customer. Pag nakita niyang eto kaya kong gawin, yung $800 na i-charge niya, ay gagawin niya yung 1.5. Di ba? Guys, gagawin na niyang 1.5. Kasi basta kung paano mo pinposition yung solution mo. Mamaya papakita ko sa inyo. Sinong gusto dito? Mapapakita mo yung value ng service mo. Kahit i-charge mo siya ng sabihin nating $500 a month na monthly retainer. Papakita ko yan mamaya. Matatawa ka. 2 minutes na execution, pwede mo siyang i-charge ng $300 to $500 or $100 per month. Yung ganun na case. Retainer lang. Okay? O ito, Jabay Ring, $7 per hour. Pwede na? Pwede na? Build and customize setting up brand new go high level accounts from scratch, create workflows, triggers, pipelines, forms, calendars, automation. Pero guys, mabilis na lang to kapag meron kang snapshot. Ang snapshot is just simply blueprint. Copy-paste na lang yan. Yung system mo sa isa, kunwari, napag-decidean mo, puro home renovation business lang yung gagawin mong suki. O di meron ka ng ginawang system. Copy-paste na lang yun. Mabilis na lang yung execution nun sa totoo. Pero $7 per hour. Pero pretend ka na trinabaho mo ng 8 hours. Pero sa totoo, tapos ka na ng 1 hour. Example lang yun, $7 per hour. Basta ganyan siya. I'm just giving an idea. Next, $10 to $20 per hour. GHL to. Pero tingnan mo, iba yung style niya. Tingnan niya, I'm looking for someone who's smart and creative in building GHL automation. Instead of writing a long ad, here's what I'm doing. If you're interested in the position, respond to this post and say, I am a GHL expert and I can help you. Yan lang ang instruction, no? Once you send a message, I'll send you a short task to assess your skill. I will hire the person who has the fastest response time and the best answer. $10 to $20 per hour yan, dude. Nice hindi. Guys, nice hindi. $10 to $20 per hour. Tapos $10 per week. Hours per week. Kung $20, tapos 10 hours, may $200 ako a week. Ayaw mo nun? Ayaw mo nun? Balas. $6 to $10 per hour. Bakit $200 per month? Kasi 5 hours per week lang. I'm just showing you, pinapakita ka lang sa inyo. Eto, posted 4 hours ago. Pero syempre, nag-start ako noon, alas 8. Di mga alas 4 ng hapon pinost. 50K na nagastos niya, Taga-Australia to. Sa lahat ng mga naging VAs niya or hinire niya. $8 to $12 per hour. Go high level. Pwede hindi. Guys, would you do it? Upwork yan. 8 to $12. Go high level. $15 to $20 per hour. Pero less than 30 hours. Go high level. $20 to $100. Stop fake bookings and optimize conversion. Kikita niyo to? Stop doing di yan lang ito-troubleshoot mong pinaproblema niya. $20 to $100 per hour. Guys, ayaw niyo? Automation,
AI and system expert for scaling marketing agency. Part-time. Okay lang. $15 to $25 per hour. Papatulan o hindi, guys? Papatulan o hindi? Type nyo nga. Oo naman. Papatulan, di ba? Patulero ka. Ganun kulit eh. O, di ba? Hindi ka mukhang pera. Mukhang negosyo ka lang. Okay? Goods na tayo? Now, how would you feel if you're earning $1,000 a month? Kahit 1,000 lang. Kasi yung iba dito, alam ko never pa nakatikim ng 50,000 a month eh. Goods na, happy na. Nasa probinsya ka naman. Hindi ka naman nagre-rent. Ang mumura lang ng cost of living nyo dyan. Meron nakitang vlog. Sabi niya, ang mahal pala no, ng mga ulam, yung kunwari daw nag-travel sila sa Leyte. Pagkatapos, yung binayaran nila sa ulam, 180 to 120 pesos bawat ulam. Ako sanay naman ako dyan, di ako nasusurprise sa ganyang order ng ulam. Kasi sa kanila, dun sa Jensen daw ata ba yun, or sa province, parang 10 pesos lang or 20 pesos yung ulam sold na. Di ba? Di ka na nagre-rent ng bahay. Ang mura naman ng ano nyo, ng kuryente nyo. And you're earning $1,000 per month. Sold na o hindi? Type nyo nga dyan, sold na. Happy ka na? Type nyo nga dyan, happy. Happy ka na? Oo naman, happy na. Question, how would it change your life? Kakain ka na ba sa fine dining? Siguro kayo pag naririnig niyo itong Vikings na to, takot kayo kasi 1,000 pesos per person, eat all you can. Dati sa Mega Mall, 888 pa noon that time, yung per person. Yung ganyan na case. Hindi ka nag-iisip kung afford mo o hindi. Tapos nagbabakasyon kayo. Yung i-treat mo yung family mo ng ano, kasi may savings ka. Guys, sinong gusto niyan? When was the last time na nag-travel ka? 'Di ba? Next, how would your life change once you reach 6 digit per month? How would your life change? I'm not kidding. Ang sarap ba nun? Natutuwa ako yung mga nagsasabi ng bahay tsaka properties. Bakit? Mag-Airbnb ka na business, di ba? Actually, yung Airbnb, yan yung pumapatay ngayon sa hotels. Kasi, sa hotel industry. Kasi, ang mga Gen Z, gusto nila Airbnb. Ayaw nila sa hotel. Yung mga Gen Z, ang Gen Z ngayon ang nagde-dictate ng market. Okay? Guys, nagigets nyo, mga bossing? How would your life change? Sinong nakaka-imagine dito? Yung you're earning 6 digit a month. Wow, ang sarap nun. Promise. Ako kung gusto ko everyday na lechon, kaya ko. Kahit 5,000 a month na lechon everyday. Wala lang. Example lang yun. Pero gagawin yun. Oo. Putok-batok, di ba? Oo. Pero, hindi naman ah. Actually, pag si Coach Ian, mababaw lang yung kaligayahan ko. Oo. Basta promise, hindi ako magastos na yung lifestyle. Goods ba guys? Now, nakita ko to sa inyo. I wanna go back here. Guys, yung standalone service, meron akong suggestion sa inyo Okay lang? Ready? Ito yung another tip ni Coach Ian. Master 2 to 3 features or service and offer it as a standalone service. Ulitin ko hanap ka muna dyan. Alin ba dyan, coach, yung pwede kong i-execute ng mabilis? Yung mabilis akong matuto. Hanap ka ng 3. Tapos yun muna yung pag-o-offer mo. Ako ayoko ng website kasi wala akong yung sa matayang aesthetics. So magaling tumingin ng Basta sa akin, basta functional yung website. Basta sige, okay na yung website na yan. Basta na-capture ko lang yung email address, gano'n na part. Make sense? Hindi kailangan complicated. Kasi basta ako, iba sa akin. Value kasi sa akin. Nagigets nyo? Uulitin ko maraming standalone service.
Pero ako sa'yo, hindi mo kailangang alamin yan lahat ng sabay-sabay. Okay lang ba sa'yo? Master 2 to 3 features or services muna. Tama ba yon? Para hindi ka ma-overwhelm. Do you agree? Make sense ba si Coach Ian o parang ano lang, pinipigilan mo lang ako Coach yumaman eh. Kasi di ba may nag-comment doon kanina gustong yumaman. Hindi Coach, gusto kong alamin lahat yan. Hindi po ganun. Do it one at a time. Masterin mo yung isang skill at a time. Okay? Kasi offer mo. Then i-bundle mo kung kaya mo yung tatlo na. Pero pag feeling mo, kaya ko naman medyo kaya ko. Okay? Goods po tayo, guys. Alam ko wala pa akong natuturo sa inyo na skill, na totoong skill na actual skill for GHL. Pero sulit na ba to even if we stop the training now? Sulit na yung tinuro ko. Guys. Sulit na? Pero syempre hindi lang tayo dyan. Kasi I want you to learn the actual skill. Okay? I want you to learn the actual skill. Actually, ang nag-sign up ng form, I'll be honest with you, mga 700. Ang sumipot, kalahati. Pero okay lang yon kasi gusto niya nila yung mga magsa-recording na lang sila eh. 'Di ba? Pero magsisisi sila. Promise. Magsisisi yung nahuli. I'm not kidding. Oo, promise. Okay? Now, let's continue. Dito. Guys, eto, alam na to ng mga Google Ads students ko. Kunwari can I share to you something about the resume naman na strategy? Okay lang sa inyo? Promise. Ang gusto ko kasi ma-hire kayo. Yung papakita ko sa inyo na skill, pang Google Ads to. Pero makaka-relate kayo kasi pwede nyo itong gawin pang GHL. Ready? Tanong. Kunwari, Google Ads Manager ako. Mag-a-apply ako. Sinabit ko sa resume. Nilagay ko marunong ako mag-build ng campaign, mag-optimize ng campaign. Marunong ako mag-install ng conversion tracking, Google Analytics, Google Tag Manager. Impressive o hindi, guys? Sinabi ko yan sa resume ko. Impressive si Coach Ian o hindi? Yes. Tama? Actually, bitin yan para sa akin. What if sinabi kong marunong ako sa keyword research and analysis, competitor analysis, campaign audit, bidding strategies, data insights and reporting. Mas impressive o hindi? Guys, ay mas impressive, Coach. Diba? Pero, marunong kang gumamit ng keyword planner, Looker Studio, Google Ads Editor, Google Ads Mobile Apps, SEMrush. 15 na yung nilagay mo. Impressive? Ay, mas solid yan, Coach. Hindi pa tapos yan. Gawin nating 20. Alam mo yung Answer the Public. Alam mo yung Google Ad Transparency Center. Marunong ka ng monday.com, ClickUp, Asana. Tinuro ko yan kasi sa mga students ko. Bakit? Para may karapatan silang ilagay sa resume nila tong 20 na to. Sa tingin mo, kung ikaw yung recruiter or HR or talent acquisition specialist, i-shortlist mo to o hindi? I-invite mo to ng interview o hindi? Yes or no? Guys. Guys, i-invite mo sa interview? Yes. Yan yung sekreto. Pero hindi lang yan. Hindi ko na i-share. Pero marami kaming technique for my Google Ads students. Habang yung iba, hirap makahanap ng invitations. Yung mga Google Ads students ko, alam nila yung gagawin. Make sense? Make sense? Dapat ganun mag-isip. Ang tawag dyan, you're stacking your skills. Pag isang tingin pa lang na itong HR, shucks, hanip itong taong to. Ang dami niyang alam. Okay, lalagyan ko to ng star sa bond paper. Lalagyan ko to ng star. I-interviewin ko to. Gets nyo? Ikaw, ang nilagay mo lang doon, campaign build, Google Tag Manager Analytics. Hindi ka pinansin. Mas prioritize nila yung Google Ads students ko for interview. Pero ikaw, 3 years na experience mo sa Google Ads. Meron ganun nag-post doon sa Google Ads private group. Sabi niya, patulong naman or mga ganun na case. Pero years na siya sa Google Ads Dapat pag years ka na sa Google Ads, madali ka na lang i-hire. Madali na lang ang job invitation.
Pero kayang talunin ng student ko na walang experience, yung may 3 years experience. Bakit? Kasi alam ng mga students ko ang KSP factor. Alam mo paano kunin yung attention ng client. Alam mo paano kunin yung attention ng mga HR or talent acquisition. Bakit? Bigyan ko kayo ng idea. Merong job, dalawa lang yung hire nila. Dalawa. Or isa nga lang eh. 500 applications. So tingin mo may chance ka? May chance ka? 500 ang nag-apply. Isa, dalawa lang pipiliin. May chance ka? Wala kang chance. 'Di ba? Pero dahil tinuruan ko sila ng skills, yung paano makuha yung attention ng mga HR or gano'n na case, pipili sila sa 500 ng 50 na tao. I-shortlist nila for interview or 30. Isa doon sa mai-interview, yung student ko. Magi-stand out kasi siya. Kahit walang experience yan, I'm not kidding. Pero hindi rin ako papayag na mag-a-apply ka, hindi ka ready. Kasi ang turo ko, dapat 60 to 70% alam mo yung skills. Make sense? Make sense? Guys? Diskarte ang labanan. Do you believe me? Sinong naniniwala diskarte ang labanan? Kung sino yung madiskarte, yun yung na-hire. Hindi kung sino yung magaling. Kung sino yung madiskarte, yun yung kukunin. Hindi nyo pa rin yun hanggang ngayon. Pero wag kang sasalang kung hindi mo talaga alam yung skill. Example, merong hiring sa GHL. Break down nila yung responsibilities. Kunwari, 10 ang nilagay nila. Make sure dun sa 10 nilagay nila, or kunwari, 5 lang nilagay nila, ito yung task mo, responsibilities mo. Make sure 60% doon alam mong gawin. Tama, hindi. Yung iba, coach, saka na ako mag-a-apply pag 100% na akong magaling. Wrong. Bakit? Hindi ka magiging magaling. You need actual experience para kang maging magaling. You will never be enough. Laging may kulang sa'yo. Kailangan mo talaga ng actual experience para ka gumaling. Kaya nga, 60% lang ang kailangan mong alam. The rest of the 40%, you learn it through experience na. Actual na. Okay ba yan? Pero sobrang sarap pa talaga ngayon. Bakit? Merong AI kang sasandalan. Dati, para lang sa mga smart people, yung mga gantong klaseng job. Eto ngayon, may AI kang tatakbuhan. Promise. Hindi marunong gumamit ng chat GPT, lugi ka. Kasi hindi mo alam gamitin siya. Panalo yung marunong gumamit ng prompt. Yung naiintindihan paano yung mga LML kasi makukuha mo yung sagot na gusto mo. Goods po kayo doon? Are you learning, guys? You need to stack your skills. Kailangan kitang-kita nila yung galing mo pa lang. Para, ang goal mo lang doon, para ma-interview ka. Interview muna ang hinahanap mo, hindi muna yung ma-hire ka. Ang goal mo, KSP ka muna, papansin ka lang. Okay? So, yun siya. Goods tayo doon. Now, so ang sabi ko, stack your skills. Ibig sabihin, hindi pwedeng 5 lang ilagay mo doon. Marunong ako nito. Kung kaya mong 20 o 100 ilagay mo doon para ma-impress sila sa'yo. Yung nasa mind kagad nila, umiilaw kagad yung mata ng HR sa, eto yung hinahanap ko. Eto yung gusto kong i-hire. Ganun kagad. Yung hindi na magdadalawang isip, mag-iisip pa sila kung dapat ka bang interviewin o hindi. Kailangan isang, okay, goods na to, interviewin ko to. Ganon. Ha? So, stack your skills. Make yourself irresistible. Yung hindi ka nila kayang tanggihan. They would feel stupid not to invite you. Yung give you the job invitation. Gets nyo, mga bossing? Kung sino ang marunong kumuha ng attention sa client, yun yung magkakaroon ng dollars. Yung marunong kumuha ng attention, mapa company or mapa HR or talent acquisition team o yung mag-i-interview o recruiter, kahit sa Facebook, kaya mong kunin yung attention nila.
At ikaw ang kukontakin. Hindi yung ibang mga GHL experts. Okay? Ayan, medyo nalolobat na ako. Oo. Yung ano, pero pa rin akong energy. Okay lang ba lumampas tayo ng alas 11? Baka umabot tayo ng alas 12. Oo. Pero sulit naman, 'di ba? Kasi hindi mo 'to binayaran, 'di ba? Hindi mo 'to binayaran. Pero yung value na binigay, sobrang ano. Okay? Goods tayo? Can we proceed? Okay lang po ba? Let me ask you this now. Nasagot ko na ba yung part na magkanong kikitain ko dyan? Nasagot na ni coach o hindi? Naintindihan mo na rin kung ano yung GHL. Di ba? Nasagot na? Yes? Yes. Nasagot na. I-green na natin yan. Kasi doon na po tayo sa part na yung dalawang yan. Yan yung gusto kong isolve para sa inyo. Kaya ko ba yan? Pwede ba ako dyan kahit di ako techie or savvy? So let's go here. Ulitin ko. At the end, isi-send meron kayong 5 pang gift na matatanggap kay Coach Ian. Okay? Doon sa aabot sa dulo lang. If I were you, stick until the end. Ready? Okay, wag na tayong mag-break. Okay lang ba wag na tayong mag-break? Gusto ko tuloy-tuloy na tayo. Okay lang sa inyo? Magkatapusan na tayo. Okay? Go na tayo ha. Oo. Let's go with this one. Now, question. What are your takeaway earliers naman? So far, ano yung nagustuhan niyo sa mga tinuro ni Coach Ian from the very beginning until kanina? Etong sa yung kikitain. Alin part ang pinaka gusto mo o lahat ba gusto mo? Yung gano'n na case. Kasi we're gonna go to the actual skills now. Tanan, o lahat daw, GHL skills, the basics, capabilities ni GHL. Hindi lang kasi kayo marunong mag-research. Yun ang sagot dun. Hindi niya tinanong kay ChatGPT, uy, ChatGPT, anong kayang gawin ni GHL? Wala. Sanay lang tayo magtanong ng mga basic. Okay ba? Okay. Let's go with the next one now. Balik tayo sa mechanic. I-solve natin to. Okay lang sa inyo yung automated SMS. Ready? Solve natin to. Pero wag niyo muna execute ha. Magla-live tayo. Tatanong, iaano natin kung ano, kumbaga sa mga kasama niyo kung doable o hindi. Okay. Magkano nga ulit yung i-charge natin sa kanila? Magkano? Ituro niyo nga magkano. Kasi SMS campaign yun. Magkano daw yung i-charge? Magkano po? Type nyo nga dyan sa chat box. 200 to 500. Mura, mahal. Mura o mahal? Okay lang. Mura. Okay. Guys, let me show you now. I-charge mo si client ng 200 to 500. Pwede mo rin gawing monthly yan. Let me show you now. Pero 2 minutes mo lang gagawin ha. Let me show you first the computation. Okay? Kasi nag-research din naman si Coach Ian eh. Di ba mechanic siya? Ibig sabihin, pwedeng ang service niya car check-up. Yes or no? Car check-up. Ang price nun sa US is between $150 to $250. Tinanong mo si client, sabi mo sa kanya, bro, dahil busy ka sa ginagawa mo, ilan ang missed calls mo a day? Sabi niya kunwari, 2 to 3 missed calls ako a day. Alam mo sasabihin ko sa kanya, sayang yung 3 missed calls mo a day. Bakit? Di ba ang pinakamura mong singil 150 sa car checkup? What if yung 2 to 3 missed calls a day mo, ma-convert natin yun ng 2 sales per day? Kahit 150 each lang, edi may 300 a day ka. Tama hindi? Guys, 300 a day yun. Kasi kaso na-miss niya kasi yung appointment eh. Kaya wala yon. Pero pinakita ko sa kanya, bro, di ba Monday to Saturday yung talyer mo o yung car repair mo? Pinoy na Pinoy, talyer eh, no? Yung shop mo, 26 days, oo. 300 times 26 days, kikita ka, sayang 7-8 sana per month ang kinita mo or $93,600 per year. Gets hindi, guys? Gets hindi? Oh, di ba? Pinakita ko sa kanya, yan yung nawawala sa'yo dahil sa miss SMS mo. Napupunta sila sa kalaban mo. Ngayon, one-time charge ko, $500.
Kikita ka naman ng 7-8 a month eh, pero $500 lang. 100 lang nilagay ko dyan, sample lang yan guys. Pero pwede mong ilagay. Pero monthly retainer ko, $200 or $300 a month. Pero sa totoo, sinet up mo lang yan ng 2 minutes. Sisingilin mo pa rin siya ng $200 a month. $200 a month. Ito na ang pinakatamad na trabahong ginawa mo kasi 2 minutes mo lang sinet up. Pero totoo, nabigyan mo siya ng customer. Sobrang happy niya. Ready? Ready guys? Ready? Hindi pa ako tapos. Bakit? Meron pang computation yan. Di ba minsan, hindi lang naman car check-up. Ito to ang average check-up daw, 150 to 250. 150 lang pinili ni Coach Ian. Ang average na tire replacement, yung magpapa-change ng gulong, is between $50 to $1,000. Depende sa tire, complexity ng tire, checking brake fluids, kahit anong klase pa yan. Maraming factors kino-consider. Pero si Coach Ian, syempre, kunwari ito, GHL automation, what if tire replacement ang ganap? Hindi pang 50 to 1,000, ginawa kong average, $500 a day sana yon. 2 sales per day, 1,000 per day yon. 26 days, 26K per month sana yung kinita niya. 93,000K per year sana yon. Parang mali ang math ko, paki-compute, mali si Coach Ian kasi 10 months pa nga lang, 206. Hindi ko lang to na-edit. You can do the math. Okay lang po sa inyo? Kasi ang 10 months nga lang, 260,000 na. Mali na si Coach Ian yan. One-time charge mo, $500, pero i-charge mo siya ng 300. Ngayon, kumikita siya ng extra na $26,000 a month. Ikaw, bibigyan ka na yung 500 dahil lang meron ka ng customers na binibigay sa kanya. Nakikita nyo? Kaya mo bang i-position ng ganyan sa client, guys? Kapag magaling ka lang magkwento, kaya mong ipakita to sa kanya yung return. So, papayag siya sa $500 per month or kahit $300 per month. Gets hindi? Diskarte lang yan. Mag-diskarte lang kasi si Coach Ian. Magaling ako mag-explain. Ewan ko sa'yo kung di ka marunong mag-explain. Pero gawin nyo tong format if you want to explain. Paano yon? Ipakita mo muna yung pera, nakikitain niya. At yan yung nawawala sa'yo. Sayang, no? Hindi mo kasi in-automate yung SMS mo. One-time setup nga yung automation. Pero pwede ka mag-charge ng monthly retainer kung gusto mo. Huwag kayo malito Ang monthly retainer, babayaran ka buwan-buwan. Ang one-time charge, kunwari, setup fee ang tawag mo dyan. Huwag mo sabihin one-time charge. Sabihin mo, setup fee ko dito, $500, then monthly, $200 a month, $300. Ito ang pinakatamad na trabahong naisip ko. Nakikita ka, 2 minutes mo lang trinabaho, kokole ka ng $200 a month, every month, every month. Guys, huwag kayong malito sa simpleng, setup fee. Diba? Huwag kayong malito dyan. One setup fee na lang. Huwag nyo na gamitin yung word na one-time charge. Setup fee, $500. Then after na yan, monthly, $200 na lang. Make sense? Okay ba yan? Tapos sabihin mo, dahil isa-setup ko to, bigyan mo ako ng 24 hours isa-setup ko to. Ganyan magbenta ng clients You under-promise, pero you over-deliver. Sinabi mo, bigyan mo ako ng 24 hours, isi-set up ko to. Kasi marami akong clients na ina-assist din ngayon. Sa totoo, wala kang client. Nagigets nyo? Ulitin ko, wala kang client. Pero, ang tawag niyan, positioning. You need to create an impression to client that you're a busy person at marami kang clients para mataas ang value mo. Tama, hindi? Give me 24 hours, isi-set up ko to kasi may ina-assist pa akong mga clients. Guys, diskarte nga ang labanan. Pag si Coach Ian ang kasama mo, street smart lagi ang ituturo ko. Okay? So, sasabihin ko na ulit Sasabihin mo give me 24 hours, isi-set up ko to. Meron pa kasi akong inaasikaso mga clients. After 6 hours, bumalik ka sa kanya. Diba? Nag-promise ka ng 24 hours. Pero after 6 hours, bumalik ka. Pero sa totoo, 2 minutes mo lang ito sinetap. Tapos sabihin mo, hey, tapos na, ready na, habang buhay na to yung automation mo, lifetime na to. Kahit gabi, kahit anong oras pa yan, 24/7, ready na yan para sa'yo. Para walang masayang sa'yo.
Okay ba yun? Di ba? Gets nyo na guys? Nag-promise ka ng 24 hours, dineliver mo after 6 hours. Pero sa totoo, 2 minutes mo lang trinabaho. Tapos kukolek ka na ng $200 a month na retainer or $500. Lalo na kung high-end, malaki yung profit margin ng service na binibigay mo. Make sense? Goods. Can I proceed now sa next? Sabi ko sa inyo, kahit wala pa nga akong pinapakitang execution, pero pag marami na kayong matututunan sa akin. Ganyan din po ako pag nagtuturo sa Google Ads. Alam na yan ang mga students ko. Let's go to the next one. Di ba sasagutin lang natin yung tanong, kaya ko ba to? Di ba? Kumakanta na sa mind mo, di ba? Jumbo hotdog. Kaya ko ba to? Ay, kaya mo ba to pala yun? O, di ba? Jumbo hotdog. Kaya mo ba to? Okay, guys. Gusto ko, after nito, try to answer yourself, kaya mo ba siya i-execute? Ready? Okay, pupunta ka sa settings. Pagpunta mo sa settings, pupunta ka sa business profile. After nun, pipindutin mo tong, mamaya execute naman natin to eh. Go to miss calls. Tapos, pipindutin mo lang tong voicemail and miss call text back. May dalawa kang option, SMS or voicemail. Di ba pwede ka namang mag-record sa phone mo, sasabihin mo, hey, I'm not available. If you need help, we'll call you back. Ganon na case. Tapos i-upload mo yung audio file. Pwedeng ganon. Tumawag siya sa'yo, voicemail ang maririnig nila. I don't recommend that. Mas maganda to SMS. I-focus nyo yung SMS. Bakit? May matatanggap silang message. Pagkatapos, okay, tatawagan niya ako. So, hindi ako kukontak ng ibang car repair na shop. Siya lang ang aantayin ko kasi nag-promise siya sa akin. Gets nyo, mga bossing? Dito tayo sa SMS. Pagkatapos, ready na yung SMS mo eh. Ito lang naman sasabihin mo, sorry, we missed your call. How can we help? We'll call you ASAP once we're available. Kaya ako sinabing, how can we help? Then we'll call you ASAP once we're available. Kasi, sasabihin, parang indirectly, sinabi mo, oy, busy kami ngayon, pero tawagan kita pag libre na kami or bakante na kami. And this is Ian of Car Repair Magic. Kunwari lang name ng company ah. Make sense? Guys? Tapos, pipindutin mo lang yung send. Yung save pala, yung save. Tapos na. Nasa top mo na kay client. Habang buhay na yon. Eh, syempre, di ba? Gets nyo? Madali hindi. Guys, yun lang. Kasi hindi nila alam to na feature. Pero ikaw alam mo. 2 minutes lang yung setup. Sinabi mo 24 hours mo gagawin. Pero, after 6 hours, kahit 4 hours nga eh, bumalik ka sa kanya. Hey, di ba nag-promise na 24 hours? I found the time to do it. So, eto. Anong ibig sabihin nun? Impress siya sa'yo. Mabilis ka trumabaho. Guys, are you learning? Sobrang simple, ano? Sobrang simple. Let's do it now. Sino? I need someone. I need 2 volunteers. Yung isa, mag-play ng stopwatch. O orasan natin kung gaano kabilis in-execute ng kasama nyo yung paggawa ng in-execute. I need, yung isa, sorry human timer ka lang o stopwatch. Yung isa sa inyo. Yung pangalawa, siya yung mag-execute nung tawag dito. Yun nga, mag-execute nung template na saan na ba yun? Sorry, Mr. Call. Oh, punta kayo sa chat box, i-copy nyo to. Yung merong GHL na sorry, we missed your call. We'll call you ASAP once we're available. Sumabay kayo kung gusto nyo. Ulitin ko. Number 1 sino dito may GHL account? Yes or no? Type nyo GHL kung may existing kayo. Yung may existing lang. Okay, Lee. Nasa tapat ka ng laptop or PC, di ba? Mabilis ang internet mo, hindi. Kailangan mabilis Mabilis bro. Okay. Lee, ikaw muna yung ipapaano ko. Tapos takbo ka dun sa, you call this? Takbo ka sa GHL account mo Then i-execute natin to. Hold on. Ganun lang. Praktikalan lang. Ay, sa mukha. Uy, naduling na ako. Sorry, naduling ako sa hundreds kasi kayo eh. Ayan, si Lee. Si Lee Archimedes, Canada.
Alam niyo yung si Archimedes, di ba? Siya yung nakadiscover ng Bernoulli's Principle, Law of Buoyancy. Oh, di alam ko yan kasi former BS Physics din si ano eh. Si Coach Ian. Pero bagsak sa BS Physics. Yeah, water displacement, law of buoyancy. So I ended up taking agriculture sa Cagayan de Oro, sa Bukal. Okay, stop the presentation. Can you share your screen? Promise, magsisisi yung mga hindi umatin ngayong gabing to. Promise. Eureka, correct. 'Di ba? Kanya din yung Eureka, correct. 'Di ba? Eureka is the aha moment. May na-discover siya. Yun yung nasambit niya. Eureka. Correct. O, 'di ba? Alam din ni Coach Ian ano. O, Eureka, aha moment. So ready na mga bossing? Okay. Andyan ka na sa phone integration? Takbo ka bro doon sa agency, sa sub-account mo bro. Punta ka nga sa sub-account mo. May sub-account ka ba? Wala. Ayan, kay Lee. Takbo ka kay Lee. Uy, balulang ka? Sa Gold City kaya ako nakatira dati. Balulang. Sino yung, I need someone na taga-timer. Sige nga, mag-ready na nga kayo ng stopwatch dyan. Tapos ang basihan natin yung magsasabi ng go. Sino may stopwatch dyan? Orasan natin si ano kung ilang seconds or minutes niya na-execute. Sige nga, I need, okay, Yam. Get ready mag-ready ka na ng stopwatch. Okay. O siya, may cake business yan. Hindi ko alam kung tuloy pa ba yung cake business mo or you buy business na lang ng mga ano, yung mga paluging business. Ulitin ko nasa chat box. Sorry, Lee, i-ready mo na to sa notepad mo. Yung sorry, we missed your call. We'll call you ASAP once we're available. This is Ian of Car Repair Magic. Naka-ready na sa notepad? O, di ba? Yun lang. Okay, ready na? Pag sabi ko ng go, o yun, mag-execute siya. Ready? Okay, go. Punta ka bro sa ano, settings sa baba. Settings. Tapos, punta ka, sige na, pindot na. Punta ka, ayan na, business profile ka na. Scroll down, bro. Tapos, sige, scroll down, pinakababa. Sa right, ayun no, sige, pinakababa. Pinakababa siya. Ayan, yan. Looking for a call and voicemail. Ayan, hindi yan. Go to call and voicemail settings. Ayan, click. Tapos advanced setting bro. Punta ka sa advanced setting. Sumukang internet sa balulang. Ay. Hindi. Oo. Okay. Ayan na. Voicemail and missed call back. Ayan o, voicemail. Iba-iba ang nakikita sa dashboard. Scroll down, pinakailalim tayo. SMS tayo eh. Ayan. O, customize mo na. Customize mo na bro. Pindutin mo na bro. Bro, in-uncheck mo eh. Sige, i-ano mo na. Customize mo na. Pindutin mo na. Customize bro. Doon lang, natagalan ka lang sa customize. Save. Tapos na. Ilang seconds o minutes? Guys, tapos na po yun. Yun lang po na setup. Guys, 1 minute and 13 seconds. 110, 112. Mahirap guys, hindi. O, 111, lumabas na naman number ni Coach Ian na hindi sinasadya, di ba? O, na-execute na niya. Naglag pa no ng few seconds si sa customize kanina doon sa SMS. 'Di ba super hirap? Yan yung sinasabi ko sa inyo. That skill alone can save your client thousands of dollars. Lalo na kung yung na-timing mo pa na client is yung malaking profit margin or marami sana siyang lead, maraming competition. Hanggat di nyo gets ang kaya nyo i-offer sa JHL. 'Di ba? Sayang Oh. Make sense? Hindi alam yon. Hindi nga yan tinuro ng ibang coaches ata eh. Kasi hindi rin nila paano ipoposition yung pricing. Hindi nila alam paano i-strategize. Positioning lang yan, guys. Make sense? Sino nga ulito? Si Lee? Bro, I'm gonna stop the na sa'yo You can, nag-stop ka na ng presentation, Nasa Canada pala to si Si Lee, Lee Archimedes Canada. O, di ba? Kanyada ba yan? Di ko alam
Oo, yung ganun na case yung pag-pronounce. O Canada, di ba? Kasi pag Canada, pag nasa bandang Quebec ka, dapat French yun, bro. O, di ba, Kanyada? O, guess ko lang. Kaya ako tinanong. Di ba? Kasi kung Canada, bandang Quebec, edi French yan. Esquevu connaissez comme français. Di ba, ganun yun? Je m'appelle Ian, or can you speak, di ba yung ganun? My name is Ian. Example lang yan. Okay. Tapos magbibilang ka ng French. A, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, mga ganon. Bank yung ganon na case. Example. So, tapos na tayo, no? Ang hirap, super hirap ng GHL, guys. Trust me, wag mo nang gawin. Okay? Goods ba tayo doon? Ayan. Hindi, pero sa totoo, merong part na complicated sa GHL. Depende sa klase ng kailangan gawin. Siyempre, ang pinakita ko lang sa inyo madali. Pero sa totoo, hindi madali ang GHL. Meron lang din talagang madali. Depende din sa nagtuturo. O depende din sa ano, yung ikaw, depende kung resourceful ka, paano mo hahanapin yung solution. Okay? Next. So, gets nyo na ngayon to. Yung eto na part, yung magko-customize. Ha? At least meron ka ng isang alam, SMS campaign. Di ba, ang goal ko lang kanina, 0 ka kanina. 0 or 1 ka. Pero ngayon, after nun, 2 or 3 ka na kasi may natutunan ka ng bagong skills. 'Di ba? Hindi naman ambisyoso si Coach Ian, gagawin kitang 9 or 10 or expert na kagad. 'Di ba? Pero may one skill ka na, you can apply it right away. Next. On to the next one. Ito na yung pinaka talagang promise. Sa totoo, dapat di ko to sinishare sa'yo o sa inyo. Pero okay lang kay Coach. Okay lang kay Coach Ian. Kasi ibabalik sa akin yan ng universe. Ganon kasi sa akin ka-generous ang universe. Okay? Promise. Yung time na binigay ko ngayon, laging ibinabalik sa akin yan ng universe 10 folds, 100 folds. I'm not kidding. Kaya okay lang yan sa akin. Ready? On to the next one. Let's go now to real estate. Okay? Real estate tayo. Tingnan nyo Pag real estate kasi, di ba lead capture, automated lead qualification, follow-up appointment, pipeline and task. Di ba ganyan yon? Promise. Pero kayo hindi nyo alam na yan ang gagawin, di ba? Kung ang client nyo real estate, hindi nyo alam na ganyan yung flow na gagawin. Yes or no? Alam o hindi? Alam nyo ba na yan ang dapat gawin o hindi? Hindi. Pero mga students ko, meron akong listahan para sa kanila na ganyan. Yung mga students ni Coach Ian, syempre. Yung mga students ni Coach Ian, let me show you. For example, mag-change na ako ng slide para you have an idea. Guys, are you seeing this? Are you seeing this? Kung career coach ang client, yan yung task na gagawin mo. Yan, real estate, kung photographer, kung wellness coaching, kung e-commerce, medical clinic, mahabang list yan sa mga students ko. Alam na nila yan. May game plan ako sa kanila. Pag may client ka, at yan ang present mo, bossing, ito gagawin natin. Magli-lead capture tayo, magaganto, ganto, ganyan. After nilang marinig yan, pwede ka na ba ngayong mag-charge ng $1,000, $2,000, $4,000? Guys? Pwede, hindi. Pwede guys, hindi. Pwede na. Kasi ang dami mong gagawin. Di ba? Sample uli. Travel agency. Example lang, travel agency tayo. Project documentation, lead capture and nurture, sales pipeline, book and client onboarding, segmentation, review and feedback, unified reporting dashboards. Mga ganun na case. Travel agency yan. O iba pa tong medical clinic. Yung kanina, pinakita ko sa inyo. Appointment management. Guys, di ba mas masarap na meron kang ganyan? Meron kang ganyang guide? Who agrees na ganyan na part? Kasi mas mapapakita mo yung professionality mo when you're in front of the client. Guys, diskarte lang talaga ang labanan. Basta alam mo kung paano i-position ang sarili mo. Kasi si Coach Ian dati,
sa Google Ads. Sanay lang ako sa $1,000 a month mag-charge ng client. Nag-iisip ako ngayon, kumbaga, ang gusto ko na kasi ngayon ni Coach Ian, mag-charge na ng 5,000 and above sa clients. Make sense? Guys, gano'n na yung gusto kong mag-charge. Yung mag-upgrade ka, kung dati, sanay ka sa $500 a month, sanayin mo yung sistema mo na, ako ngayon, gusto ko 5 to 10,000 a month. Ganon. I-charge ko sa isang client. Kaya kong i-position yan. Naniniwala kayo doon, kaya ko i-position? Kasi magaling ako magkwento. Oo, sobrang gets nila. Tsaka kaya kong ipakita ang pera sa kanila. Diba ganito lang yan sa mind nila? Eh kung kikita naman ako ng $100, okay lang sa akin yung bayaran ko siya ng $5,000 a month. Make sense? Pero kung kikita lang siya ng $10,000 a month, sumisingil ka ng 5,000, hindi aligned yun, hindi match yun. Pero kung kaya mong tulungan yung client kumita ng 100 or $200,000 a month, ang 5,000 or 10,000 na i-charge mo, baliwala sa kanya. Kasi sobrang value yung binigay mo sa business niya. Make sense? Guys? Kaya nagmamatter din yon, yung value. Siyempre, may idea ka rin kung magkano totoong kitaan ni client. Kasi mentally, kaya mong i-project, kaya ko itong i-charge ng $3,000. Ay, eto hanggang pang 1,000 lang talaga. Kaya mong makiramdam. Depende sa capability ni client magbayad. Okay ba yan sa inyo, mga bossing? Depende kasi sa capability ng client magbayad. 'Di ba? Ganun po 'yon. Next. 'Di ba alam nyo na kapag may buyer and seller. Tama hindi guys? Kapag real estate. Yung ibang tao, gusto nilang ibenta yung lupa't bahay nila. Yung ibang tao, gusto nilang bumili ng property. So, ibig sabihin, yan yung goal natin ngayon. Okay. Sa real estate property, syempre gusto ko maintindihan nyo itong websites, itong build pipelines, itong mag-generate ng form, create tags for buyers and sellers. You make a workflow for buyers and sellers, verify if forms, tags, and pipelines are working. Okay ba yun sa inyo? Yes? Bro, para po yan doon sa mga students ko, existing students ko, yung sa niche, yung gano'n na case. Okay? Yung list na yan na part, para yan sa mga existing students ko. Now, balik tayo doon. Sino nga uli dito yung merong Ay, Lee, okay ba? Ikaw na lang ang gamitin kung ikaw na lang ang gagamitin nating sampler. Ikaw na lang ang guinea pig, joke lang. Ikaw na lang, i-add uli kita as co-host and then you can share your screen. We're gonna talk first about websites. Guys, sa totoo, sa akin, basta yung website functional, goods na yon. Okay? Can you share your screen, Lee? Si Lee? Share your screen just like what you did earlier. Get ready with your GHL dashboard. Doon tayo sa sub-account, hindi sa agency. Sige nga, Lee. Guys, yung mga tanong nyo, pag sinubukan yung itanong sa ChatGPT, ando na yung sagot. Wala lang, sinasabi ko lang sa inyo. Promise. Yung mga tanong nyo, asan kay ChatGPT? Sige, go. Share your screen, bro. Can you share your screen? Naka-disable? Hindi, bro. Inano ko na eh. Naka-add ka na as co-host eh. Ulitin natin ha. Sige, inulit ko lang uli, bro. Inan-check ko din. Go ahead. Can you try again your screen? Sige. Doon muna tayo sa websites ha. Guys, sino ditong web developer, senior web designer? Meron? Wala. Meron ba? Wala. Books. Ay, swerte. Pero hindi si Lia, hindi.
Guys, mahirap ang web developer. Mahirap yun ha. Tapos may aesthetic ka, magaling kayo sa colors, ganyan. Ay, ako hindi, promise. Tapos minsan yung mga anak ko, sinasabi nila color sorry color blind daw ako. Oo. Bro, buksan mo na yung ano mo, GHL mo. Pasok na tayo sa GHL mo. Okay. Can you click and go back dun sa taas? Ayun, sa upper left, go back. Ayan o. Okay. Tingnan nyo to websites lang muna tayo Can you click on sites? Hindi membership bro, sites. Tapos, etong meet.google sa ilalim mo yan. Very good. Okay, are you seeing this? Pindutin mo yung websites. Actually, kahit funnels or website, pindutin mo yung new website. Hindi tayo gagawa ng website. Doon lang tayo sa templates. From templates, continue. Tapos type mo sa taas, search for a template. Type mo, real estate. Makinig lahat ng real estate agents. Di ba meron din akong Google, real estate community. Ano ba yung kukunin lang natin kay client? Ano lang kailangan natin sa kanila? Papa-fill up mo lang sila ng form, di ba? Kung seller sila or buyer sila. That's it. O walang form to. Pero sample lang to. Pero scroll down mo bro. Pwede na ba to na website for real estate guys? Tingnan nyo. I-X mo bro. I-X mo yung form. Ayan. Pwede na ba? Yung mga ganyan. Tapos papaligtan mo lang ng picture. Tapos meron ng money back, about us. Yung mga ganyan. Tapos lalagay ka lang ng chat sa chat GPT. Bigyan mo nga ako ng ano para ilalagay sa blog. Or ilalagay nyo dyan yung mga, ayan na, ready na oh. Di ba? May template na siya kung real estate. Tapos lalagay lang yung logo. Papalitan mo lang yung picture ng property tapos yung price ng property. Done. Hindi mo kailangang web designer ka. Tama, hindi. May template na oh. O X mo naman yan bro. Hanap tayo ng ibang design. Okay, X mo. Yung sa taas. Ayan o. Sige, hanap ka iba. Kasi ang goal mo lang, mag-fill up sila ng form. Already na, may website ka na. Lagay mo lang yung logo dyan sa home o ganyan. Claim one free drone video. Hindi, example lang yan kung ano yung mga gusto mong mga ilagay dyan. Yan lang yung papalitan mo. Sa totoo, in few hours tapos ka na. May website ka na functional. Example lang po yan mga bossing That's it. May website ka na Papalitan mo lang yung mga pangalan. Para kang meron kang Wix. Di ba libre din yung Wix? Para kang merong Squarespace. Di ba? Para kang may Canva din na ready na. Ayan, kung may testimonial ka, may picture ka ng client, di ba yung ganun na case? Sige bro, isang design na lang. Another design pa na gusto mo, yung trip mo. Web designer din to si ano pala di ba? Sige, load more kung gusto mo, pero real estate. Green daw bro. Hindi ko alam. Kahit ano, trip mo bro. Real estate classes registrations. Ayan Di ba? Lorap ipsum, ganyan naman yan Di ba yung mga parang Latin? Ave Maria Purissima, Sinficado Concebida. mga ganun no? Hindi, dati when I was a Catholic ganun yan di ba? When you pray. May work ka pa bukas? Malapit na tayong matapos mga boss Siguro 30 minutes to 45 minutes. Guys, okay na, may website na. Kunwari, auto-detailing. Type mo nga. Kunwari, iba yung client mo. Auto-detailing naman. Type mo dyan, bro. Auto-detailing. Detailing. Agwans pa mo Agwans. Tiis muna. Tiis ganda. Auto-detailing. Kunwari, yung kanina, yung mga kotse, ganyan. Di ba? Ayan auto-detailing na. 500 Google reviews. Same day availability. Affordable pricing. 5-star. 100% satisfaction. May website ka na. Palitan mo lang. Basta meron ka lang website na pag tiningnan legit. Make sense guys? Hindi. Ito tanong, magandang tanong. Coach, wala pa akong website. Wala pa akong domain. Kunwari lang to carmagic.com. Magkano yung domain coach pag bibili? Sa namecheap.com, pwedeng $1, $2 lang. Lalo na kung ilalagay mo lang
car detailing dot online. Mga ganun na case. $1 to $2 a year. O, di ba? Meron ka ng website. Pag ganun, domain mo na talaga. Make sense? Are you learning, guys? Sa Namecheap yun Pero kung gusto niyo ng GoDaddy or Hostinger, yung mga ganun, depende sa inyo. Pero I'm just telling you. Namecheap. Cheap. Mura. Cheap. One word. Namecheap. Name na pangalan. Cheap na mura. Tapos mag-type ka doon ng anong gusto nyo na website. Kunwari. Anong papangalan mo sa'yo, bro? Lee. Lagay mo nga dyan. Sige, lagay mo dyan. Lee Car Detailing. Lee Car Detailing. Car, ang detail mo, wrong spelling. Car. Car na kotse, then detailing. Isang D lang. Car detailing. Kunwari lang. Yan lang. Okay lang yan. Car detailing. Tapos, magkano daw po? Scroll down. Magkano po? Bitin mo nga yan sa baba. Dalhin mo nga sa baba yung Google Meet mo. Nakaharang Yan. Magkano? $34. Ang mahal Lee Car detailing. Hindi. Sa baba. Meron yan. Sige. .me.online. Magkano daw? Tingin. Lee Car Detailing, $1 per year. After first year mo, tag $2.88 na lang per year. Yes, pwede mag-add meta tags for SEO kasi yung tanong niya. Yes, meron dong part na pwede ka maglagay ng SEO, yung meta tags. May part din na maglalagay ka ng codes kung nagre-run ka ng FB ads, yung pixel or ano. Hindi ko alam sa meta ads na part pero yung .online, binibigyan ko lang kayo ng idea kasi mas mura, di ba? Mga bossing. Goods po tayo. Guys, are you learning? Mahal ang .com. Laging mahal ang .com. Akit ka sa pinakataas bro para makita nila. Kasi yung leakardetailing.com magkano? Magkano? $11. Pwede pa rin. Mura lang yan. 500. 1 year mo gagamitin. After nun, $15 na ata Okay lang. Afford pa rin naman, di ba? leakardetailing.com kung yun ang trip niya. Pwede pa rin. Pwede rin .co. Depende sa trip mo. Depende sa budget mo. Ako nga 2 years ago ko na yung ianbailio.online Siyempre dati wala pa nga ako, hindi pa ako nagtuturo ng Google Ads noon. Tapos gusto ko lang mag-try. Alam niyo 'yon? Sige, subukan ko nga muna tong 11 yung nagigets niyo? Wala lang kasi gusto kong matuto. Gusto kong mag-experiment. .online. Okay, bro, doon na tayo. You can stop the presentation muna. Guys, nakita nyo? Kahit anong website ay merong templates. Palitan mo na lang ng pangalan, ng wordings, ng logo. Kung gusto mo rin gumamit ng ibang picture, edi gamitin mo. Pero meron ng ready, papalitan mo na lang ng ibang elements. Diba yung creative elements? Sino yung gusto yun ng ganun? Pero kung web developer ka, edi from scratch ka, yung from zero talaga. Diba? Yung from scratch. Pero kung may templates na, dude, okay na yun. Basta functional. Kasi ang purpose mo lang naman nun, to capture the email. Tsaka okay naman sila 'di ba? Na So goods na tayo doon, mga boss. Ha? Goods na tayo. Okay. Let's go with the next one. So tapos na tayo sa website templates. Okay. Gagawa tayo, magbi-build tayo ng pipelines for sellers and buyers. Yan yung next na gagawin natin ngayon. Uulitin ko Di ba may dalawang klase? Seller, tsaka buyers. Ang pipeline guys, di ba kapag bago pa lang na lead, new lead yun. Tapos magiging qualified leads na sila. And then pagkatapos, ano mo na kung naging successful customer sila or loss or hindi. Maiintindihan nyo rin. Okay? Gets nyo ba? Ang pipeline is customer journey ni clients. Ay, ng mga customers nyo or leads. Okay? Magigets nyo to. Lee,
Pupunta na tayo ngayon sa pipelines for sellers and buyers. Gagawa tayo ng dalawa. Magkano nga uli ang pwedeng i-charge natin sa pipeline, mga boss? Do you have an idea? Magkano yung i-charge natin sa pipeline? CRM setup and customization, 300 to 500. Power. Iba pa yung sa email kanina, igagawa tayo ng pipeline. Tapos unboxing ulit. Good. Share your screen, bro. I'm gonna stop the presentation. Share screen. Guys, yung merong GHL account ngayon, sumabay kayo sa kanya. Ha? Okay ba yan? Sumabay kayo. Okay. Tapos na tayo dyan sa website, hindi muna tayo dyan. Gagawa tayo ng pipeline or opportunities. Ulitin ko ang pipeline, makikita mo dyan yung journey ng customer. Okay, opportunities. Di ba? Opportunities. Mag-create tayo yan. Create a new pipeline. Gawa tayo. Buyers. Kukuha ako ng kodigo ko kasi ako gumawa din ako ng ganyan eh. Hold on. Pupunta ako dun sa pipeline ko. Para hindi na ako pupunta ako sa opportunities. Takbo ako sa pipeline. Ano ba yan, bro? Buyer ba yan? Okay, buyers pipeline. Ang ilagay mo, buyers pipeline. Diba, ito yung mga bibili ng properties, guys? Okay, doon tayo sa buyer's pipeline. Bro, sa stage name, ito yung process na pagdadaanan ng mga customer. I-screenshot ko na lang, bro, sa'yo. Tapos, i-copy mo. Okay lang? Sige, hindi. Ganito na lang. Hold on. Wait lang ilalagay ko lang siya sa notepad. Ilalagay ko sa notepad. Wait lang Wait lang. Wait a minute. Kaping mainit. Ha? Okay. Hayaan niyo lang si Coach Ian. Give me a sec. Trabahuin lang natin to para meron na kagad kayong alam. Gusto ko na visualize niyo yung gagawin niyo kasi ganun talaga. Interested, under review, tapos deal closed, then not a fit. Bro, ipipaste ko na to sa chat box tapos isa-isa ilagay mo to sa stage. And while you're doing that one, gagawin ko naman para sa seller. Gayahin nyo to guys ayan na. Stage name, mag-start ka na sa stage name, new buyer lead yung una, bro. Yan yung sa una, new buyer lead. Tapos add stage ka. Qualified buyer. Okay, guys, sumabay kayo sa kanya Sumabay kayo sa kanya. While you're doing that one, pupunta naman ako sa seller para ready na ako mamaya. Pasensya na si Coach Ian may pagka Alzheimer's na eh. Okay. Malapit na akong matapos sa next. Pang seller mo naman to, bro. Save, bro. Save. Very good. Isi-save mo lang yan. Dalawa na lang yung kulang ko and we're good. Hold on. Guys, actual to kasi ganito talaga gagawin nyo. Gagawa kayo ng stage. Kung travel agency, hindi new lead ang tawag dyan, di ba? Oo. Pero kaya mo nang itanong kay ChatGPT yan. Gawa ka nga ng pipeline para sa travel agency, for example. Bro, ito sa sa seller. Ipipaste ko na bro Seller. Na-save mo na bro? Save mo na. Ano nga yung ma-save? Totoo? Kasi ako kahit practice account ko lang nasa-save ko siya. Guys, how about the others? Nasa-save nyo? Di ba kay Mona nasa-save? Ayun na-save na. Create a new pipeline. Siguro nag-glitch lang si GHL. Sellers naman ngayon, pipeline. Guys, sabay kayo. Kasi after nito, edi marunong ka na sa real estate at pipeline ka agad. Promise. May skill ka na agad. Ang purpose na ginagawa to ni Coach Ian lang, familiarization sa mata mo. Tama, hindi. Familiarization lang ng mata.
Kasi after nun, tapos may recording ka naman, pwede mo tong balikan. Familiarization lang ng mata ang labanan dito. Okay? Nakopy mo na, bro? Nilagay ko na natabunan siguro. Inulit ko na lang. Kasi natabunan na ng iba. New lead. Sige, apply nyo na yung meron na kagad GHL. Ayaw nyo nun. Practice lang yan. Pero okay lang yan. Solid yan na skill. Ito yung totoong buhay na gagawin nyo pag gagawa kayo ng mga ano. At least from 0 kanina, 1 ka na ngayon. Ganun, you know. 1 ka na yung skill mo kay Coach Ian. Hindi nyo to makikita na training sa iba. Kahit sa gantong... Sa totoo, meron akong alam na training, nagpapabayad na kagad sila ng ganto. Tapos na bro yung nata fit, hanggang nata fit ka lang. Bakit nata fit? Hindi kasya. Joke lang. Nata fit eh, no? Maluwang o masikip. Joke lang. Goods na tayo. Guys. Okay, stop the presentation. Stop the presentation. Ako naman muna. So, tapos na tayo sa pipeline. Mamaya, ipapakita ko uli yan sa inyo. Are you seeing this? Are you seeing my screen? Pipelines. Okay. Generate forms. Ay kailangan marunong ka nang gumawa ng form. Okay? Goods na tayo. Tatakbo muna ako naman ngayon sa forms. Forms na tayo Okay. Kahit wala ka ngayong website, kaya mo nang gumawa ng form. Number 2, gagana ang form mo. Maniwala ka sa hindi. Gagana ang form mo. Okay, share your screen, Lee. Ikaw na lang balik bay. Palulang di ay ka ha? So Gold City. Sa Gold City ako dati. For 3 years. Let me ask you this while we're doing the training now. Pang magkano to na training? Pang magkano to na training? I'm not kidding. Totoo yan na po. Balik tayo sa GHL mo bro Totoo yan. 20K na to sa iba. 10K to 20K. Ito nga yung tinuturo ko. I'm not kidding guys. Okay. Ready na? Punta ka ngayon sa sites. Okay, guys, sumabay sites. Can you zoom your screen for the benefit ng mga maliliit mata katulad na? Okay na yan. Ayan, okay na. Liitan mo na lang ng konti uli para ano. Okay, guys, pumunta ng sites. Tapos, pinindot mo yung forms. Doon tayo sa builder. 'Di ba? Si Bob the Builder. Okay. Parang trend lang 'di ba? Create new. Okay, gagawa tayo ng form. Okay. Magaling. Magaling, magaling, magaling. Gagawa tayo ng form sa taas. Pangalanan mo na bro sa taas. Anong pangalan ng form sa taas? Ayun sa taas. Yung form 0, pangalanan mo, buyers. Form. Diba? Pang buyer to. Sino yung nag-ano na tong buyers form na to? Yung mga, guys, yung mga gustong bumili ng properties. Okay? Yan lang naman yung mga sasagutan nila, yung mag-fill up sila ng form. Yung mga first name, last name. For the sake of this training lang, okay lang ba isa-shortcut lang muna natin? Okay, isa-shortcut lang po muna natin May gagawin si Coach Ian. Doon ako sa buyers in form. Okay? That's the question. Are you open? Are you able to open this? Are you able to open this? Guys? Yes or no?
yung nasa chat box, nabubuksan niyo o hindi? Sabay lang kayo kay Coach Ian muna ha. Nabubuksan. Okay, guys. Yan yung form ko. Lee, ako na muna mag-share ng screen. Okay lang sa'yo? Okay. Ako na muna para, sige, para mapabilis lang natin yung time. Are you seeing my screen mga boss? Yung buyer's form to ah. Ipapakita ko lang sa inyo. Okay, ito yung form ni Coach Ian. Pwede nyo naman yung fill up ano eh. I have a suggestion. Pwede kayo mag-fill up niyan, yung konti sa inyo. Kahit mga 10 tao lang, trip nyo lang, mag-fill up nga kayo dyan. Let me show you. Buyer's form to ah. Full name niya, email address, phone number. Tatanungin ko, are you a cash buyer? Anong ibig sabihin nun? Ano to? Bibili ka cash talaga or maglo-loan pa siya? Buying areas, anong gusto mo? Kunwari sa Florida, anong zip code? Kunwari lang to ah. Gusto niyang bumili ng properties bandang Florida or California, anong zip code? Anong gusto mong property na bibilin? Single family, duplex, land lang ba or mobile homes? Kasi pwedeng maraming chikan yan. Ano yung budget range mo kung bibili ka 100K to 200K na bahay, 200 to pinapakita ko na lang sa inyo ngayon yung form para hindi tayo matagalan. Proof of funds available. May proof ka ba na may pera ka? Pakita mo nga sa akin yung bank statement mo or ganun na part or no. Time to buy. Kailan mo gustong bilhin yung property? Actively looking within 30 days, 90 days or just browsing ka lang muna. Hindi mo pa talaga trip. Ang purpose nito, kina-qualify ko. Tapos, ito example ni Coach Ian na ako lang gumawa nito. By checking this box, I consent to receive property deals, alerts, and investment opportunities and communications from SMDC via phone. Ako lang to kasi di ba dito may Vista lang, may SMDC, Robinsons Land. SMDC lang, kunwari lang to, yung gumawa ko ng form. SMS and email, message frequency vary. I understand this is not a commitment to purchase or guarantee specific returns, then send me investment deals. Gets nyo guys? Gets nyo? Yan yung form. Plain lang siya na form. Kasi ang goal lang natin mag-collect ng information. Gets na? Yan yung buyer's form. Let's go with the seller. I-share ko naman sa inyo ngayon yung seller. Ay, sorry. Mali ang pinindot ni Coach. Sa mukha ay. Sorry po binibilisan ko na lang po kasi. Pero at least you have an idea what it looks like. Eto naman yung form na seller. Sige, subukan nyo ring magsagot. Ito yung seller. Sige, sisilipin natin mamaya kung nag-fill up kayo ng form. Ito, practice account ko lang to kasi ibang GHL account yung gamit ko. Yung green yung basta promise. Hindi, yung ganun na case. But I'm just showing you how it works with Coach Ian. Okay. Ito naman ang seller. Full name, email, selling property address. Ano ba yung binebenta niyang property? 'Di ba? Sa US. Are you the owner? Yes or no? Condition ng property, good, fair, needs repairs, full rehab. Why are you selling? Ilalagay niya yung reason. Yung selling. Siya na maglagay. Anong reason niya? Ba't niya isi-sell? Time to sell. Immediately, kailangan na ba niya kagad ng pera, ibenta? 1 to 3 months, 3 plus months. Di ba 90 days din yon. And then, by checking this box, I consent to receive ganyan. Then, start my home evaluation today. Di ba? Goods na tayo? Yung iba naman, mag-answer kayo dyan. Nag-answer na kayo? Nag-answer na? Sige nga, silipin natin Curious si Coach Ian, yung mga nag-answer ng form. Tatakbo na ako ngayon dun sa main sandbox account. Guys, are you learning? Basta ganun lang naman yung form. Pumunta ka sa sites. Okay, pumunta ka sa sites. Pumunta ka sa builder. Tapos, ayan na, nag-add form ka or nag-create ka. Ready na kayo? Guys? Let me refresh muna.
Ay, sorry, sorry naman. Can you hear me okay, guys? Can you hear me okay? Naririnig niyo po ba si Coach? Okay, nakikita niyo na to? Are we back? Let me show you yung mga nagsagot ng form, ah. Punta nga ako sa contacts. Ooh, nakita niyo to? Refresh ko, ah. Nagsagot si Elias, new seller siya. Sa seller siya nag-fill up ng form. Are you seeing this? Refresh ko ulit. Oh guys, liitan ko nga para nakikita nyo. Nakikita nyo? Seller, buyer. Yung kanina may nagsagot ng buyer, oh, si Maria Grace Palma, sila Jun E. Totoong email nyo talaga to, no? I-blur ka na lang to sa recording, ah. Nakikita nyo guys, matik na tag sila na new seller, then may seller nurture start sila. Pasok sila sa sequence ko. Eto. Natag na. Then nasa CRM na sila. O di meron na si client, anong tawag doon? Okay lang kung hindi totoo yung email niyo, mas maganda nga yan eh. Practice lang to. Testing lang yan. Test mic lang yan ni Coach Ian. Nakikita nyo guys, nag-fill up sila ng form. Matik na, nakategorize kagad sila buyer or seller. Yes? Gets? Are you learning? O, di ba? Kaso, pupunta tayo sa pipeline, sa opportunities. Bakit? Okay. Are you seeing this? Meron akong seller pipeline. Meron akong buyer. Sa buyer's pipeline ako. Oh, 'di ba? Si Angela Nantes nasa new buyer lead siya, si Luella Cloma, si Joan Siliano, sila Hazel. New lead sila. Pasok na sila sa pipeline ko. New lead sila. Nakikita ng client din 'yon. Oy, eto yung mga new leads. Saya-saya ko, may new leads ako. Matic din yung ganyan. Nagigets nyo? Are you learning, guys? Puro buyer yan, ha? Buyer yan. Sunod, i-switch ko tong sa taas. Ito, yung arrow dito sa taas. Sellers nga tayo. Sino ang sellers ko? Example lang to, ha? Si Ruby, si Arthur, si Raul. Ayan sila. Are you seeing this, guys? Ito yung pipeline ko, new leads. Ngayon, kunwari lang, nakita ko, qualified to na buyer si as a seller pala to, qualified, na-check na namin. Kunwari, okay, ibenta yung property niya. Basta okay siya. Yung ganun na part. Pwede kong i-drag to si Ruth dito, qualified na siya. Si Ruby, hindi siya, doon ko siya ilalagay sa, pwedeng not fit, di ba? Or not a fit, pwede ko siyang ilagay dito. Bakit? Sablay siya sa quality check. Make sense? Hindi, pwede rin siya automatic, pero pinapakita ko lang sa inyo, pwede nyo ring i-drag siya. Pwedeng, kunwari, na mo lang, pero ito muna, manual lang muna to. Ito si Arthur, ilagay ko to sa sa not a fit. Example lang. Are you seeing this? Pwede po 'yun. Customer journey kasi to. Sinong natutuwa? May bago kayong natutunan. So kanina, gumawa ka ng form. Tapos matik pala yung form pag pinil upan, malalagay na sa contacts. O di may database ka na. Tapos matik na tag na sila. Okay po ba 'yon? Okay? Coach, paano po gumawa ng tag sa buyers or sellers? Ay, madali lang. Guys, are you enjoying? Okay lang pag di nyo nasusundan ha. Wala namang ganun. Isang turo lang, magaling na. Pero are you enjoying? Kasi may bago kayong natutunan. Hanip kayo, ma-apply nyo kasi kagad to ng actually pag ni-review nyo. 'Di ba? Ma-apply nyo to sa totoong buhay kagad pag mag-aano na kayo ng clients. Okay. Kunwari, gagawa tayo ng tag. Gagawa ako ng tag ha. Ready? Gagawa ako ng tag. Doon tayo sa workflow. Ano nga bang next kong tags buyers and sellers Okay.
Ready na? Pupunta tayo sa workflow. Are you seeing my screen? Pasensya na, medyo sabaw na si Coach Ian eh. Pupunta tayo sa automation. Okay. Explain ko muna tong bakit ginawa to ni Coach Ian. Sa automation tayo, di ba? Ito yung workflow. Tapos yung workflow, parang ganito siya. Papakita ko uli anong itsura ng workflow. Nakikita nyo? Di ba? Nag-submit ng form. Pag-submit ng form, gagawa tayo ng opportunity na new seller. Kunwari, yung form na yun. Then matatag sila. Matatag na new seller si customer. And then, merong email na masisend sa kanila. Siyempre, welcome, di ba? Kasi nga ano na sila na yan, then SMS, yung mga ganyan na case. Lahat to guys, yung mga, tas internal notification, masasend sa either sa email mo or masasend sa SMS mo na, uy, meron kang bagong buyer. Gets nyo? Manonotify ka sa email or SMS na, uy, meron kang bagong buyer, may bagong nag-fill up ng form. Natutuwa ka dun kasi may bago kang leads. Pwede namang walang internal notification. Pero kung gusto mong nanonotify ka lang, di ba? Na may inform ka, uy, may bagong buyer, may 3 nag-sign up today, happy ako. Di ba? Guys, tingnan nyo ito yung una kong ginawa. Gumawa ako ng trigger. Tapos, form submitted. Sinong gustong sumabay kayo? Sino dito yung merong ano?